Sila lang po ang nagsasabing hindi ready kasi talagang from the very start, yung PDP Laban hindi ready sa mga kandidato nila. Ay, iba-iba yung pag-iisip ng kandidato nila. Urong sulong. Oh, tagumpay yung ating mitiin, mga kababayan. Sabi dito sa balita, COMELEC denies PDP Laban petition seeking to reopen COC filing. Yes! Thumbs down. Ito yung, remember, yung petition na final ng PDP Laban COC Wing. Gustong pabuksan muli, siguro may plano kung sino, na patakbuhin sa pagkapangulo kasi wala silang standard bearer, orong sulong kasi. Di ba? Gustong paglaruan muli, mga kababayan, yung COMELEC. So, the Commission on Elections has denied the petition of PDP Laban seeking to reopen the filing of certificates of candidacy in the May 2022 polls, sabi rito sa Manila Bulletin Report. It was denied as well as the petition to suspend elections until 2025. Yan pala yung plano ninyo, ano? Both of them resoundingly denied. Buti naman. Sabi po ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa virtual press briefing na ginawa kahapon. He said the petition of the PDP Laban wing of Energy Secretary Alfonso Cusi to reopen the COC filing was denied as the grounds it cited were not meritorious. Ayos. The decision was anchored on the fact that the grounds provided by the petition were not meritorious. In the petition was saying it's impossible to do all these things because there are still pending cases. That's a wrong assertion, sabi po ng COMELEC. This is not the first time that we will be going to print with pending disqualification cases. So the fact that there are pending disqualification cases has never been a reason for suspending the start of printing the ballots. Ayos, sabi po ni Jimenez. The petition likewise alleged that the COMELEC has the authority to set the timetable and basically short of saying that the COMELEC was arbitrary in setting the timetable. We show that it's not arbitrary. And in fact, the petition had in fact ignored a bunch of preparatory activities. Readyan niya kami. Sila lang po ang nagsasabing hindi ready kasi talagang from the very start, yung PDP Laban hindi ready sa mga kandidato nila. Ay, iba-iba yung iba-iba yung pag-iisip ng kandidato nila. Di ba? Urong sulong. Tapos idadamay pa ninyo yung COMELEC sa pagiging unstable mind ninyo. Yung mga taong ito. O ngayon, bukya kayo. Ay, wala na kayo. Wala kayo, kandidato. Ito na lang ang pag-asa talaga ninyo. Gatungan ninyo yung pandima. Diba? Ito na lang ang biling gawin ninyo. Gatungan na gatungan itong pandemonyo. Gawing rason na hindi niya pwedeng mag-eleksyon tayo. By reason of the, hindi man niya makalabas kayo, daming ma-disenfranchise kasi marami pang hindi kayo na lang ang bumoto. Di ba? So, because the grounds being raised were not meritorious, the petition was denied. As for the reason why the petition of the National Coalition for Life and Democracy seeking the suspension
of the polls was denied, Jimenez said, it's best to just wait for the actual resolution. As far as the individual justification for the denial of petition to suspend the elections, we have to wait on the actual resolution, sabi po ni Jimenez. Right now, they just discussed it and they all agreed that it should be denied. Shot sa basurahan. Ano ba? Mga kababayan, ayaw ninyong tumigil. Tumigil na kasi kayo. Malas kayo dito sa sa Pilipinas. Tingnan niyo yung nangyari sa ating bansa ngayon. Daming kamalasan kasi wala kayo sa tamang yung grupo ninyo. From top, mga nakaupo. Wala sa tamang wisyo, sabi nga. Ito, nasa tamang wisyo ito. Ang galing ni Lomi. I-share ko na rin po sa inyo. Robredo wants experts, good managers in her cabinet if she wins presidency. Experts daw. Anong uri ng experts? Siyempre, tulad niya, expert. Good managers? Siyempre. Yung mga tulad niya, yung qualities, yung credentials, and yung manang-mana sa kanya. Yan ang ibig sabihin niyan, di ba? Should Vice President Leni Robredo win as president, she wants experts and good managers as member of the cabinet, sabi dito sa Inquirer. Pero para sa akin, napakahalaga ng pagpili ng cabinet members. Napakahalaga ang pagpili ng head of offices. Ayos. Number 1, kailangan experts in their field. Wow. Tulad niya nga po. No further explanation. Di ba? Siya, di ba, expert siya sa field niya bilang abogado. Napakalinaw nga magpaliwanag. O, hindi kayo naniniwala? Number 2, kailangang respetado sila. Ayun, tulad niya rin, siyempre. Ang cabinet members po, di ba? Alter ego. The other self. Kaya sabi ko, tulad niya. Iyon ang tawag po sa cabinet member. Alter ego of the president. Pag sinabi mong alter ego, ang ibig sabihin ng alter ego is the other self. Kung ano ang ginagawa ng cabinet member, yun ang refleksyon ng kung ano ang gusto. Di ba? Kung ano ang gusto ng presidente. Other self nga eh. Kung mali yung secretary, tulad ni Hero, yung sinasabi ko sa inyo, yung kamalian ni Hero, ay kamalian yon kasi ng Pangulo. Kung ano sinasabi ni Hero, iyon kasi ang gusto ng Pangulo. Di ba? Kasi kung hindi niya gusto yung iniuutos at ginagawa ni Hero, tinanggal na sana niya yung secretary. Approve niya yon, napakalinaw, di ba? Yun ang ibig sabihin po noon. Kailangang respetado sila. Respetado sila ng sektor na pinamumunuan nila. Perfect. Number 3, hindi lang mahusay sa kanilang field, pero mahusay na managers tulad niya. Mahusay siyang manager, di ba? Walang kukontra, ha? And then, number 4, ako. Yung driving force sa akin ng governance is always empowerment and exclusivity. Ang galing po ng empowerment.
So, para sa akin, dapat yung pipiliin ko, naniniwala din doon na nakikinig. Ha? Ano daw? Ayun na yun. Nagbibigay boses sa stakeholders kasi tingin ko napakahalaga nito. Malinaw? Malinaw naman, di ba po? Hindi malinaw, bonamin. Kailangan ninyong tulong ng bonamin. Ang number 5, ay marami pala to dapat yung presidente ng BP, ano daw? Yung vice president ng BP mo. Yung vice president ng BP po. Ang ibig niyang sabihin po, linawin ko. Panglima, dapat, siya di ba presidente? Ang aking vice president. Iyon ang ibig niyang sabihin po. Pero yung pagkasabi niya, dapat yung presidente ng BP mo. Malinaw? Bonamin uli. Kung hindi malinaw po, bonamin uli. Yung presidente nagtitimon na yung kanyang cabinet members ay nag-a-agree to work together kasi mahirap yung nag-aaway. Ayos. Robredo did not provide names of the preferred cabinet members in case she wins the post. I will not name names ngayon kung mayroon ng napupusuan. But there's a group of many different teams who have been helping us since 2016. Siyempre, yung campaign manager na. Si Bam Aquino po, yung campaign manager. Sabi nga ng mga observers po, ako hindi ko man na-observe siya, na hindi ko napansin na overlook ko siya. Pero may punto yung mga observers. Ang campaign manager po daw ni Loming, si Bam Aquino, hindi nga niya na ipanalo. Hindi nga niya daw na ipanalo yung sarili niya in the last election. O nga no. Hindi ko naisip yun. O nga no. Mabuti yun. Ano ba? Mabuti, di ba? Na yung campaign manager niya, hindi nga niya na ipanalo yung kanyang sarili in the last election. Nanalo siya noon. Pero hindi na siya naka-re-election. Si Bam Aquino yun. Kung hindi niya na ipanalo yung sarili niya for senator, ito, top position ito for president. Sabi na iba, good luck na lang sa inyo. Di ba? Good luck na lang sa inyo, sabi ng iba. Ayan lang po. Buti itong yung pag-uusap natin, maiksi lang. Walang masyadong maraming komplikasyon at confusion kasi yung mundo natin, mga kababayan, lalo ating bansa ay komplikado na. Bye-bye for now. God bless, mga kababayan. Ingat lang po lagi. Bye-bye.